Tulad ng inaasahan, tinambakan ng Team USA ang South Sudan na tinatawag pa nilang rematch dahil nga nung exhibition game dikit ang naging score ng dalawa. Binago ni Steve Kerr ang nasa starting unit. Si Tatum at si Anthony Davis ang nilagay niya. Kahit binago yung starting unit, same result pa rin para sa Team USA. Nung nakaraan, si Tatum at si Haliburton yung binangko ni Coach Steve Kerr. Ngayon naman si Joel Embiid na binubu pa rin ng mga fans. Hindi siya pinalaro sa buong game. Kahit yung iba nagtataka dahil nung first half, tanging si Embiid lang ang hindi pinaglaro nun. Ang dahilan nun kung bakit hindi pinalaro si Embiid ay gustong tapatan ni Coach Steve Kerr at ng Team USA yung speed ng South Sudan. Much better rotation kasi na nandun si AD at si Bam Adebayo. Nasa game merong 18.7 rebounds at 2 out of 3 sa 3-point area si Adebayo. Nasa 8 points at 7 rebounds naman si Anthony Davis. Si Jason Tatum naman naka 4 points at 5 rebounds versus South Sudan. Last game nga nag-trending siya dahil hindi pinalaro. Kahit nung last 5 minutes, 17 points pa rin ang lamang ng Team USA nun. Hindi rin ipinasok si Embiid. Sinabi naman ni Ben Golliver versus Puerto Rico, dun ilalagay si LeBron, Steph, Booker, Holiday at si Embiid. Binabago kasi ni Coach Steve Kerr ang rotation niya. Ang inaabangan naman ng mga fans doon, sino kaya yung susunod na mababangko next game. Parang yun na lang kasi ang inaabangan ng mga fans. Hindi na kung sino ang makakalaban nila dahil talagang overkill para sa Team USA. Ang dami kasing superstar. Kahit ibangko mo pa yung isang superstar, hindi pa rin nagbabago yung dominant ng Team USA sa Olympics ngayon. Yung mga fans naman sa Twitterverse sinabing si Steph Curry naman ang ibang ko next game. Bukod sa ipahinga dahil na din sa 1 out of 10 shooting ni Steph na may 0 out of 6 sa 3-point area, meron siyang 3 points, 4 assists at 4 fouls. Siya kasi yung merong pinaka-bad game versus South Sudan. Pero si Steph, sinabi na nga dun sa report, palalaruin at ilalagay pa sa starting unit versus Puerto Rico. Safe naman si Anthony Davis sa injury nung mag-alangan yung bagsak niya nung second quarter na sinabi ni AD doon natapakan ni Wenyel Gabriel yung paa niya. So hindi seryoso yung naging injury kay AD at makakalaro pa siya next game base sa kanya kung hindi sasakit yung mga paang tinamaan nung second quarter. Pasok na rin sila sa next round, plus 43 sila sa Group C. Sa Group B naman, Germany at France. Sa Group A, yung Canada pa lang yung pasok. Dahil nga malalaman pa yon sa huling game para malaman kung sino makakasama nila. May scoring system kasi. Si LeBron versus South Sudan meron 12 points, 7 rebounds, 5 assists at 6 turnovers. Nasa record books na rin siya ng Team USA kasama si Kevin Durant at Carmelo Anthony na umiscore ng total sa kanilang buong career na 300 points. Si Carmelo 336, si Kevin Durant 472. Pwede pang pumangalawa si LeBron kay Kevin Durant kapag natapos mismo yung Olympics. Ang Serbia naman tinambakan ng Puerto Rico 107-66. Sila yung pangalawa sa Team USA sa Group C. Naging plus 15 sila dahil tinambakan nila yung Puerto Rico, tinambakan naman ng Team USA yung South Sudan. Si Nikola Jokic umiscore ng 14 points, 15 rebounds at 9 assists. Isang assist na lang kay Nikola, siya yung magiging ika-4 na player na may triple-double sa Olympic basketball history. Ang una kasi noon si Alexander Belov noong 1972 or 1976. Sunod si LeBron 2012, semifinals versus Australia. Ang ikatlo si Luka noong 2020 Olympics, semifinals naman versus France. Gusto kasi ng mga fans na makuha ni Nikola ang stats kaso tinamad na siyang marinig na lagi na lang stats at wala nang pakailam doon si Nikola. Gusto ng mga fans na ipasok pa doon si Nikola sa game para makuha yung triple-double pero ayaw na niya. Base kay Bogdan, ayaw na maglaro ni Nikola para sa stats. Alam na rin kasi ng mga ka-teammate ni Jokic na malapit na niyang makuha yung record. Alam na rin ng kahit coach nila na pwede makuha ni Nikola yung ika-4 na triple-double. Pero siya ayaw na rin ipasok si Jokic dahil malaki na rin yung lamang. Ang next game kasi ng Serbia at South Sudan. Kung sino ang mananalo dito, papasok ng next round kasama ng Team USA sa Group C.